Hello ka-trader. So, sa video na to ay i-share ko sa inyo kung paano ko na-discover itong galaw ng market, paano ka maging profitable sa pagtitrade sa iba't ibang currency. So, alam ko yung feeling mo ngayon, nararamdaman mo ngayon na kahit sobrang dami mo ng ah, inaral na mga strategy pero hanggang ngayon is hindi ka pa rin profitable. So, ngayon, kailangan ko lang hingin sa iyo ay focus ka lang at tapusin mo yung bidyong ito para nang sa ganon makuha mo rin yung ah, strategy na to or paano mo i-analyze yung market na para lagi kang pumaldo sa mga trades mo. So, 2 years kong pag-learning everyday, kahit anong strategy, ayun, in-apply ko na lahat, halos memorize ko na lahat yung mga iba't ibang strategy, CMC, ICT, Malaysian strategy, kahit sa mga yung sa Dubai. So, sobrang dami ko ng ano pang mga patterns about sa mga indicators, about sa candles, 'di ba? Yung Fibonacci's. Sobrang dami na talaga no. Pero sa 2 years kong everyday na pag-observe sa market, so sa wakas I found out na talaga, nakita ko na talaga at ito ngayon yung i-share ko na sa inyo. Talagang sobrang makatulong na to talaga to sa inyo. So okay lang na i-share ko to sa inyo ng libre para magiging profitable na rin kayo. So, ayun, stay tuned lang kayo dyan, no? Stay tuned ng mga ka-traders, no? So, ayun, mag-umpisa na tayo, no? So, unang-una, yung ginagawa ko lang ay, syempre, normal, no? Familiar ka na nito, is pupunta ka muna sa higher time frame, no? Right? So, as you can see, ito yung 4 hours higher time frame. So, usually pag pwede ka ring nasa inyo kung scalping kayo or intraday kayo. So, I suggest mas maganda intraday, no, lalo na sa maliit yung capital nagsisimula, no. Ganun yung mas okay, no, para maka-survive yung mo, yung account mo, no. At ayun, simple lang naman. Napaka-simple lang. So, bibigyan ko kayo ng tapos natin yung i-backtest natin yung itong ipapakita ko sa inyong strategy na to, paano mag-analyze sa market, no? Saan tayo pwedeng mag-entry, no? Saan tayo pwedeng mag take profit. So ngayon dito muna tayo sa actual, sa live. Ayan, like example ito Euro USD. As you can see, nasa 4-hour time frame tayo. So, saglit lang to. So, hindi nyo na kailangan pala ng sobrang tagal para aralin to, no? Hindi nyo kailangan ng ilang weeks, months, or year, no? Para lang aralin tong strategy na na-discover ko, no? So, so, siguro, ewan ko kung anong tawag din nyo sa strategy nito. Para sa akin, yung itatawag ko na lang dito is market structure lang, no? Market structure. So, ganun lang yan, no? Market structure. So, kung familiar kayo sa market structure, ito yung market structure, no? Lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, 'di ba? Tapos pag umakyat siya, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. So, yan yung market structure, huh? Familiar kayo niyan? So, ganyan lang. So, kaya tinatawag ko siyang market structure kasi ito naman yung since before pa sa mga decades na na umpisahan na pangalan ng mga forex trader dati.
So, market structure, no? Okay. So, as you can see, ito na yung live actual, no? So, tingnan mo dito, itong portion na to, no? O kahit dito na lang, kahit dito, 'di ba? Kahit dito. Alam mo to is ito yung supply, right? Ito naman yung demand. Demand and supply, right? Ngayon, meron bang market structure dyan? Yes. Di ba? So, ano to ito? Higher high? No. Oh, yes, higher high, pero pag nag-change of character na siya or market shape, magiging ano na to dito? Lower low. So, lower high, lower low, lower high, lower low. Lower high. So, which is, ano sila? Equal low sila. Right? Equal low. Tapos umakyat. Higher high, higher low. Higher high, higher low. Higher high, higher low. Higher high, equal high. So, yan. That is the market structure, right? Okay, ano? Just focus lang kayo, no? So, yan. Ano ko lang yung ano nyo. Kasi, i-details lang natin to para mas maintindihan niyo. Okay, since familiar na kayo dyan, no? At saka alam ko familiar kasi matagal na kayo dito sa pagtitrip pero hindi pa rin kayo profitable, tama? So, ayan. I-reveal ko na sa inyo yung sikreto ko na nagiging profitable ako. Right? So, as you can see, dito muna tayo ha. Ayan, meron tayo sa supply and demand tayo. So, tingnan natin itong mga galaw na to. Tingnan mo to. So, ano ba yung mga pinaplot ko? So, ayan, nasa 4 hours tayo. Punta ako sa 1 hour, no? Balik tayo sa demand and supply. So, usually, di ba, titingin tayo sa left side para makita natin yung previous na structure ng market. So, kita nyo dito. Ayan. So, ito yung strategy ko na na-discover ko, no? Yung usually na binabalikan ng market. So, paano natin na ano to, ang tawag naman dito is point of interest or area of interest, no? So, yung point of interest, dyan tayo mag-i-entry at magiging area of target din natin yan. Magiging area of TP natin yan, take profit. So, pansinin nyo, anong meron dito? Anong mga meron dito? Yan, no? O, yan. Yan yung ipa-plot natin, no? Yan, support, nagkaroon ng break dito. Yan, nagkaroon ng break. Papalitan ko lang tong kulay na to, ha, para mas kita nyo. So, ganyan siguro, right? Yellow na lang, orange. Kita nyo, nagkaroon ng break. Ipa-plot nyo yan, idadrag nyo papunta sa kaliwa. Kita mo. Ano nangyari? 'Di ba? Yan yung binalikan. 'Di ba? Ngayon, dito tayo sa iba. Ayan. Dito, meron ba dito multiple support? Ayan, meron multiple support. Oh. Support. Ayan. Nagkaroon ng resistance. Ayan. Nagkaroon ng resistance. Kita nyo? So, yan yung i-ano natin. So, kahit hindi na siya accurate, no? Kahit di siya accurate, ganyan natin. Kita mo? Oh. As you can see, support. Ayan. Manipulation lang siguro yan. Yan. Basta maraming touches na nangyari or nagkaroon siya ng multiple mitigation sa level na to, right? Or sa price na to. Kita mo? Diyan siya nagkaroon ng reaction. Oh. Tama ba? So ngayon, dito, ano to dito? Tignan natin to ha. Ida-drag natin to papapunta sa left side ha. Anong meron dyan? As you can see, oh. So, kumbaga, ito kasi yung demand. So, bakit dyan siya nag-react at hindi na siya continue bumaba? So, tignan natin doon sa left side. So, never mind kung hindi siya continue bumaba, no? Ano pa rin natin, ma-identify pa rin natin yan para, kumbaga, kung dyan tayo nag-TP, which is, pwede na natin siyang i-close kung nagkaroon na siya ng ano. Okay? As you can see, di ba? Yung demand doon, dito, ayan, multiple yan. Makita nyo, ayan.
support, support, break, karon resistance, di ba? So nagkaroon siya ng multiple mitigation sa level na to. So kaya hanggang diyan lang siya, no? Hanggang diyan ano bang pwede ko ano diyan. So ayan, bakit hanggang dito lang siya? So siyempre hindi natin alam bakit hanggang dito lang siya, no? Pero ang point ko lang dito, ang gusto ko lang is paano tayo magiging profitable? Paano tayo magiging ma, sa, ta, kung saan tayo pwedeng mag-entry, tama yung entry natin at tama yung magiging target TP natin. So, okay, dahil ito yung pinapakita ko lang yun sa left side kasi meron siya, kaya nagkaroon siya ng reaction dito dahil nagkaroon siya dito ng tawag dito mitigation sa area na yun. Nag-react yung market on multiple times, right? So ngayon, as you can see, multiple mitigation sa area na to, kaya dito siya nag-react. Ngayon, paano naman tayo mag-entry? So, it's very simple. It's very simple. So usually sa 5 minutes ako, no. Once na na-plot ko na yung demand and supply at tapos yung area of interest o area of target, so pupunta na ako sa lower time frame sa 5 minutes. So di ba dito siya nag-react. So kung baga pina-plot mo kasi to sa previous na to. So nag-react siya dito. Nag-react siya dito. So, you can see ayan. Ayan, ito na double. Halimbawa, double So kaya yung advice ko is intraday kumpara sa kumpara sa scalping. Kasi mas itong strategy na to mas accurate siya sa intraday. Tsaka mas maganda rin mag-intraday tayo, no? Kasi bakit? Dahil maliit lang yung risk natin tapos malaki yung reward natin. So possible kapag maliit yung capital mo ay pwede ka nang kumita agad ng malaki in just oras lang o isang araw lang o dalawang araw. Yun na yung maximum usually. Kumpara sa intraday yung scalping, which is yes, pwede kang manalo agad pero in the next trade mo pwede kang matalo agad, so break even ka lang or worst scenario is talo ka. Bakit? Kasi mas prone ka sa kung the more na lagi kang nag-i-entry, the more na lagi kang nagte-trade, the more mas prone ka talaga sa talo, no? Kaya alam nyo naman yun, di ba? Alam nyo yun. Kaya yung mga talaga yung mga matagal na talagang trader ay kahit sinong mga diyan, mga trader diyan, ano ba yung mga advice nila, 'di ba? Once na ano ah I mean maximum na trade mo sa isang araw is 3 lang maximum, 'di ba? Once na sunod-sunod kang natalo diyan, tigil ka na para maprotektahan mo yung kapital mo. Tapos kung nanalo ka man, tigil ka na rin, 'di ba? Yun yung most common na advice sa karamihan, no? So, ayun, continue tayo. So, ayan, kapag may ganito, so simple lang, no? Meron ka na agad, no? Dito, 'di ba, area of interest natin 'to, area of interest, itong demand area na 'to. So, dahil nandito siya, nagkaroon siya ng reaction, nag-reject siya dito sa area of interest. So, dito tayo mag-entry ngayon. Ano ba yung confirmation natin? So, kailangan lang natin ng merong ganito, rejection. Ganyan, rejection. Tapos, nagkaroon ng market shift. So, alam, punta tayo sa 15 minutes kasi masyadong yun. Ayun, sana yun. Where are you now? So, andito siya, no? Ayan. So, yan, minsan sa 5 minutes, minsan sa 15 minutes ko siya makikita, no? As you can see, so, bakit ito na yung pinaka-strong confirmation ko para mag-entry ako? So, dito ako nag-entry, no? Nagkaroon ng market shift. Ayan. Na-break yung latest na resistance. So, ano ba yung confirmation dyan? Aside sa ito na yung demand area ko, kasi magkaroon na siya ng maraming rejection dito. Yan, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 'di ba? So, halimbawa dito ka nakapag-entry sa area na 'to. Ayan, diyan ka nakapag-entry, no? Example na lang diyan, napa-advance ka, no? Example. So, ayun, meron kang market shift. So, malamang usually yung ginagawa ng market is sa nagkaroon ng break dyan sa latest resistance o nagkaroon ng change of character. So sa level na yan, magre-retest yung market at continue na akyat. So since ano na naman tayo, intraday naman tayo, di taasan natin yung SL natin. So kung ito yung entry natin dyan, so malamang kita mo binigay na kaagad yung SL. No? So dito lang tayo mag-SL around dito. Kasi intraday naman tayo. Tapos balik tayo sa 1 hour. Yung pina-plot nating mga pina-plot nating area of target na magiging area of interest din sa pag-sell, yun yung TP natin. So, as you can see, ganun lang kasimple, 'di ba? Paano pa kung ano? Kasi aware ka na ito yung 'di ba? Ito yung supply area. O di kung intraday tayo, di isagad na natin kasi alam natin yan yung mga binabalikan ng market, no? Yan, yung pina-plot natin na merong nagkaroon siya ng multiple reaction o nagmitigate siya sa label na to, no? So, yung tawag niyan ng iba is key label, no? So, ganyan lang kasimple, no? Napakaganyan lang simple. O, sabihin natin yan, dalawa lang kasi na plot natin, dalawa to sa from demand and supply na na to, itong portion na to. So, dalawa kaya meron tayong pwede tayong maglagay dyan ng TP1, TP2. Okay, ngayon proceed na tayo, no? Proceed na tayo mga ka-trader, no? Ngayon, itatry natin doon sa i-try natin sa dito. I-backtest natin, no? Kung talagang So, ito din yung gagawin nyo, no? I-backtest nyo to para ma-prove nyo sa sarili nyo na itong na-discover kung strategy ay maging profitable talaga siya. Okay, mag-ano ako ngayon? So, session, bahala na ano ipangalan nyo. Phase 1, starting balance. Pwede kayong nasa inyo. Nasa inyo, no? So, say, $200 pair. So, BTC lang muna yung pair yung BTC USD yan. Date, ano na tayo ngayon? O nung lang, mga August 24 na tayo, malapit na siya nung nung lang, August 2. I-backtest natin. Yan, August 1 pala. August 1. Okay. Bahala na yung description nyo. So, dito pala ako nagbabacktest sa traderskasa.com, no? Dito ako nagbabacktest. Dahil libre lang dito. Tama na ba? Okay, save natin. So, ito na yun. Ayan. So, ayun. Yung mga ka-traders, no? Focus lang kayo, no? So, dito natin malalaman kung yung ayan, ito na yun. Ito na yun, no? Wait, 5 minutes. 1 hour, 4 hours. Ayan. Ito na sa 4 hours. Right? 4 hours. Okay, mga ka-traders, no? Ayan, andito na tayo. So, BTC ito, no? Palitan ko muna ng So, ayan. Kung makikita nyo, saan ba yung natin dito? Saan ba siya na gano? So, malamang ito na yung supply natin, no? Okay, pa-plot na natin yung supply natin. So, ito na yon supply area. Tapos, saan ba yung demand area natin?
So, kumbaga, ito yung swing high, ito yung swing low. Ito yung pinaka-swing low. Since dito, nagkaroon siya ng break dito sa most, okay, basta swing high, swing low, ipa-plot na natin, no? Swing high, swing low. Ito yung swing low dito, sa area na to. Tapos, ayun. Saan ba yung merong common, So, ito. Diba, multiple, yung may multiple na nagkaroon siya, nagmitigate siya, nagkaroon siya ng maraming resistance sa support. So, this area, this area. Ipa-plot ko to siya. Yan, meron siyang, ayan, bakit yan? Resistance, tapos nagkaroon siya ng support dyan. Yan. Okay. Next is, ito. Plot ko yan. So, nasa 4 hours tayo, no? Tama. So, yan. Punta ko sa 1 hour para mas ma-plot ko ng maayos. So, ngayon sa 1 hour, andito yung support. Yan. Dito yung support area. Plot natin to. Line na lang siguro. So, ngayon, meron na tayong mga na-plot na area of interest or area of target. So, magsisil ba tayo? So, isama na rin natin yung mag-trend line tayo. So, ngayon, familiar kayo sa yung trend is your friend? Kung ano yung bias ng market is yun lang yung anuhin natin. Kung yung trend is downtrend or bearish, so magsisil lang tayo, no? Kung bias naman is bullish, is magbabay lang tayo. So yun, stay focus lang kayo mga kasi yung sa introduction natin na pinakita ko kanina, i-apply natin dito. Kasi bakit natin i-apply nito? Para mapatunayan ko sa inyo na yung strategy na to is napaka-effective at maging profitable ka talaga. So ngayon, since in the higher time frame is bullish yung market, so saan ba ako pwede mag-buy lang? So itong mga area, itong na-plot ko, diyan lang pag pupunta yung market diyan ako magbabay, okay? Diyan ako magbabay, no? So, here we go. This area, kung ma-break to, ay magkaroon ng rejection dito ako magbabay. Pero kung ma-break yan, dito ako sa next, di sa next area of interest or point of interest or dito. So, nasa tatlo na yan, no? Okay, play ko lang to. Bilisan natin. So, buy lang ako, no? Kasi bullish yung market sa higher time frame. So, actually, pwede tayo mag-sell pero since yung example ko lang is buy lang muna yung ko sa inyo. So, ayan, kung mapansin mo, nag-reject siya dito. So, mas pupunta ko sa lower time frame, no, para makita ko kung ano ba. Totally mag-reject ba siya. So, ayan, may one rejection siya. Ayun, na-break. So, ito yung rejection niya, kaso na-break siya uli. So, hindi ako magbabay. Tsaka, ayun, di ba merong change of character or market shift yung tawag nito, yung confirmation ko. So, right now, hindi muna ako ayan, kasi na-break siya O, yun, na-break nga siya. So, kapag ganyan na-break, hindi ako mag-entry niya, no? Maliban na lang kung magkaroon siya ng change of character market shift. Yan, let's continue. Actually, ayan, meron siyang
tawag dito. Ayan, oh. So, meron tayong confirmation ito. Rejection sa area na to. Another confirmation. Ito, meron siyang market shape. I-confirm ko lang yan sa 1 hour o ibang time frame. Tignan ko lang. So, hindi pa ako sure dyan, no? Kasi, bakit hindi ko yan ititik? Kasi ito, meron kasing malapit na ano dito. Ayan, no? Ayan. Possible, nag-retest lang siya dyan. Ayan. Kapag may mas sobrang malapit, pwede lang siya mag-retest dyan tapos mag-reaction. Yan kapag tingnan natin, kasi may support tapos nagkaroon ng break. So, nagkaroon siya ng mitigation this area. Ayun, o, di ba? Ayan. So, as you can see, karoon lang siya ng manipulation. You can see. Kaya hindi ko tinitik kapag malapit lang nagkaroon siya ng market shift dito or change of character pero mayroong malapit na key-level. Kaya hindi ko siya ititik, no? Okay, let's proceed. So, buy lang yung ko, no? So, yun, failure yun, no? Alam ko na kaagad. So, mag-abang lang ako ng buy, no? Sit up na buy. Basta karoon ng rejection sa mga pinaplot kong area of interest or point of interest. Ano ba tawag nyo dyan? Ano bang nakasanayan nyo dyan? Dyan lang ako mag-entry ng buy, no? Hindi ako mag-entry dito ng buy kahit saan, no? Kung saan ako nakapag-plot ng area of interest or point of interest, dyan lang ako mag-entry. Hanggat hindi maabot yung price doon sa area na yon, hindi ako mag-entry, no? So, idahan-dahan na natin kasi malapit na siya. Tapos, papunta na ako sa lower time frame. So, ayan. Kailangan ko lang ng multiple rejection, no? O reaction niya. So, nagkaroon na siya ng So, yung additional confirmation ko, kailangan yung maraming wick, no? Ganito, no? Mga wick, may wick yung candle. Ito, walang wick, oh. Walang wick yung candle. So, ayun. Meron ng wick. Nasa area of interest na to, no? So, ito. Consider na rin natin to. Ayun, magbabay na ba ako? Di muna. Tignan ko muna saan ako pwedeng mag-TP, no? So, ito yung, kasi andito yung merong, nagkaroon siya ng support, tapos karoon siya ng break dito. Yan yung pwede kong TP1, tapos TP2, tingnan natin. So, TP3 dito na. TP3, tingnan natin. So, ayan, makita nyo dito. Support, nagkaroon ng break. Tapos, ayan, mayroong reaction dito. Yan yung magiging TP natin, no? Long TP sa area na yan, no? So, yan yung Tsaka dito. Pero muna. Usually kasi hindi yan dito diretso mag-TP sa ito pinaka niya swing high. Hindi yan diyan mag-abot yung market. So ito lang muna yung ko. Palitan ko yan ng kulay, no. Yes, i-light ko yan. Tapos ito, yan meron rin dito, no. As you can see. Meron din dito. Tama ba? Tingin ko muna. Ayan, medyo, ito nga, meron na rin dito. Ito na lang consider ko. Baga, TP2 to dito. Ayan, TP2, TP1 to dito. Kung mag-buy ako ngayon. Right? So, nasa 1 hour time frame tayo. Kailangan ko lang pupunta sa lower time frame para accurate confirmation. So, rejection lang inaabangan ko, no? So, hindi pa siya nag-touch talaga sa, Pero, tingnan natin sa 1 hour time frame. Tingnan natin. So, ayan. Parang consider na rin yan. Ayun, no? Kita nyo dito, merong resistance, break. So, key level yan o area of interest o ano bang tawag nyo dyan. So, kailangan ko pa ng more, solid confirmation. More rejection pala para mag-entry ako ng buy, no? At tapos sa, karoon siya ng change of character o market shift.
So, ayan, nagkaroon na siya. Actually, nagkaroon na siya. Ayan, ito na yung pinaka-market shift natin. Tingnan natin. Mag-entry tayo dito kapag nag-retest dyan. So, yun. Ito na yung pinaka-retest niya. So, it's time na mag-entry na ako kasi ayan, bullish. So, hindi umabot dito. Mag-entry na ako. Just in case, dito naman yung SL natin, no? Dito yung SL natin dito sa pinaka-low. Oh, so, ang dami na siyang rejection na. Ito pa yung pinaka-strong rejection niya sa key level. Okay, magbabay tayo, no? Sure. So, halimbawa, ito na yung, ano, tapos dito tayo, entry tayo dyan. Okay, dyan na tayo entry. SL dito, around dito sa area na to. Okay, take profit, TP1, dyan. Tapos TP2, saan yung TP2 natin? Yun. Bakit doon tayo TP2? Ayun, no? Ayun, no? Merong support break. Oh, yan lang yung kailangan natin. Doon rin, bakit dito? TP3, ayan, no? Support break. Oh, tapos, hindi man no, inabot ng at least nagkaroon. So, hindi man siya umabot yung resistance niya, pero almost na yan. Kaya, consider ko na yan. So, yan na nyo. Kapag buy tayo, yung TP target natin merong ganito support, nagkaroon ng break or minsan ganito. So ito support, ito merong resistance yan, support, break. So dapat yan yung TP1 natin yan. Yan, TP1 natin yan. Bakit? Ayan, oh. Support, break, tapos ito resistance, ayan, nag-mitigate siya, multiple mitigation sa area na yan, di ba? Yan. Ayan, multiple mitigation. Kaya dyan tayo magti-TP1, no? TP2 hanggang TP3. So, intraday nga tayo para ma-compounding yung natin. Para yung maliit na kapital natin, ma-compound yun, di ba? So, okay. Di ba 200 to? 200 yung kapital ko. Okay. So, open position. Market, take profit. Wait lang ha. Anong price ba yun? 121 o mga 121 200. 121 200. Okay. Buy, take profit 121 200 yung price ng BTC. Stop loss dito sa 112 800. 112 800. Oh. Magkano yung i-risk natin para ma-compounding, tawag nito, para hindi tayo masunog. So mga 10% lang siguro, no? Masyadong malaki 'yun. Intraday kasi tayo kaya 10% na yung natin. Yung i-risk natin, no? So magkano ba yung 10% ng So $20 yung i-risk natin sa 200. So which is ayan. Yan lang yung tama, no? Sa 200 na capital natin, $20 i-risk natin. Okay. So ayan na 'yun, no? Uy, masyadong malapit yung SL. So, i-move ko pa to yung SL. Dito nga yung SL, di ba yan? Yan yung SL. So, yun, mga 47 talaga. Almost $50 yung i-raise ko pala dito. So, 200, parang apat lang na basis yung Pero pag nanalo ako, yan, 300, around 316 na natin. 300, 316, paan ba natin? Mga nasa 120, 800. Ayun, tama na yan. So, ganyan, no? So, double ko agad yan. Madudouble ko. Sobra pa sa double. Yung magiging profit natin just kung abutin niya, no? So, okay. Let's play na. So, ito na yung natin dahil meron na tayong confirmation. Tapos, nag-reject na siya sa key label natin or area of interest. Tapos, nagkaroon na siya market shift, multiple rejection. Kaya, entry na tayo dyan. Okay. Ano pa bang
sabihin ko sa inyo. So, ito na yung magiging swing low ngayon. Ito pa pala. So, just in case babalik yung market dito tapos hindi ma-SL, magdagdag na lang tayo ng entry uli, no? Just in case. Kung babalik pa siya sa area na to tapos hindi pa tayo ma-SL. Okay? I-play natin para mapatunayan ko sa inyo kung tama ba yung strat analysis ko at bakit dyan ako magti-TP. Ayun, sinabi ko na bakit dito ako mag-TP1, dito ako mag-TP2, no? Dahil dyan yung may nakitaan akong yung may mga area of target, which is kung mag-sell naman tayo, area of interest din yun sa mag-sell tayo. Yan. So, running profit na. Let's see kung babalik siya dito. Saan tayo yung merong market shift. Usually kasi bumabalik siya sa market shift, 'di ba? Bakit? 'Di ba kung kapag mag-sell tayo, yan yung magiging TP natin, yung may mga resistance nagkaroon ng break, 'di ba? So same yan dito, tingnan na itong area na to. Hindi muna kasi continue muna natin no, para buy nga muna yung natin sa buy. Yan yung dahilan kung bakit mas kung gusto mong mapalago yung capital mo sa maliit na capital is mag-intraday ka, wag kang mag-scalping. Kasi pag scalping prone ka talaga sa sunog kasi maraming beses ka magte-trade Tapos maraming beses ka magkamali. So yan, almost running to TP1 na. So, hindi pa siya umabot talaga, no? So, example kapag, ayan, meron na naman akong rules about dyan. Kung hindi umabot sa TP1 mo, tapos yan, tingin ka lang dito, yung latest support, no? Latest support. Pag na-break yung latest support, i-close mo na, at least profit ka pa rin, no? Pero i-continue natin yan kasi nga, intraday naman tayo. Dito yung natin is ilo sa baba pa. Intraday naman tayo. Hindi tayo scalping. Pero kung scalping ka, yun yung rules, no? Kapag merong latest na support, dapat i-break mo na yun. O yun, bumalik pa siya. Yan, bumalik sa natin. O yun, sabi ko sa inyo. Ayun, kita nyo? Anong binalikan na yun? Ito yung binalikan. O, see? Resistance break. O, kumbaga kung nag-sell tayo dito, nag-sell, ito yung mga TP natin. Diba? So, ngayon, mag-re-entry ulit ako para mas yan. Kumbaga, itong first rejection na to dito sa higher time frame, first rejection, tapos ito naman yung second. So, yan, meron na tayong market shift na naman uli. Ito, ayan, meron tayong market shift dito. Or change of character, no? So, re-enter ako uli. Mag-open position uli ako. Open position. Kano yun? Dito siguro sa... So, dito yung magiging SL niya, no? Dito pa rin, no? Kano ngayon? Yung take profit natin sa 121. 121. So, re-entry ulit ako kasi, 121 lang muna. Yan. Tapos, stop loss, 112. 200, 112, 200. Ayan, dito. Ayan. So, lang, i-risk ko dito at $10 lang. So, ayun, meron na tayong another entry, no? Dito pa rin is $10. Yung isa, malaki yung raise natin, no? So, total of $60 na tayo, no? Let's continue. Let's continue. Punta lang ako sa... Ayan, dyan na. So, you can see, ito yung sa higher time frame. Pangalawang rejection na to. Ayan. So, bakit kailangan natin gawin dito sa backtest? Para hindi natin alam yung next na para hindi natin alam yung saan na, di ba, hindi natin alam kung tama ba tayo dito ba talaga pa. Basta nag-ano lang tayo sa strategy natin na
dito talaga posibleng babalik yung market. So, stop ko muna konti ha. Napansin nyo? Napansin nyo, anong meron dito? Oh, multiple resistance, nagkaroon ng break. Oh, diyan siya nag-retest. O kumbaga, kung nag-sell ka dito, yan yung magiging TP mo. Right? O kung area of interest din yan sa lower time frame, sa mga scalping. Pwede rin, no? Scalping. O tapos meron na naman, di ba, ito area of interest o key level. Meron naman siyang market shape o change of character. O entry ka dyan. O TP mo dito. Kung scalping kayo, no, merong uh, support, nagkaroon ng break. Diyan yung magiging TP mo. So, almost same lang sila sa ano, no? Same lang sila. O, kita mo. Doon ka nag-TP, lagpas pa nga. O, kung scalping ka, dito ka nag-entry, merong market shift. Kasi ito yung key level dito. So, ayun. TP pa TP1 na tayo. Let's see, yung $200 natin, ilang oras yun o ilang days yun. Magkano magiging profit nun? Ayan. Punta lang ako sa 1 hour, no? Kasi intraday naman to, no? Ayan. Pa-TP to na siya. Pa-TP to. Running TP to. So, kita nyo yan. Kailangan i-plot nyo yan. Bakit? Ayan, no? So, makita nyo yan. Ayan. Resistance. Nagkaroon ng break. At, ayan, gumawa siya ng support. Ayan. Bakit kailangan natin i-plot yan? Yan na naman yung area of interest natin. Area of target natin for kung mag-sell tayo. 'Di ba? Yan yung babalikan ng market. Right? O, katulad nito. As you can see. Oh, 'di ba? Kita mo dito, almost dito lang siya nagaro. Oh, yan, double tap na rin to. Kung nakapag-seal ka diyan, ito yung TP mo, 'di ba? So continue natin kasi intraday nga yung goal natin kasi maliit lang yung capital natin, 200. So tingnan natin kung aabot doon sa TP3 natin, almost doon sa swing high. Kita mo, nag-react na naman siya ulit dito. So, yan yung area of interest o point of interest, no? So, hindi tayo kahit saan lang tayo mag-entry, no? Kaya, kailangan natin matutunan mag-analyze kung saan yung area of interest kasi yun din yung area of target natin. Tulad nito, area of interest to pag mag-sell tayo pero ngayon area of target natin yan kasi nag-buy tayo. Diba? So, yung confirmation niya, yung may support, nagkaroon ng break doon malapit sa swing high o sa supply. So, continue lang natin at tingnan natin to pag natipin. Tingnan natin kung ilang oras o abot ba siya ng days. O yun. Ayun, TP2. Nahit na yung TP2 natin. As you can see, resistance, nagkaroon ng break. So, nag-react yung market. As you can see, nag-react siya dito, 'di ba? So, kung scalping ka, ayan, yan yung point of interest mo or area of tawag na ito. Area of interest, 'di ba? Nag-react yung market to. Hindi siya dito nag-react. Oh. Kung order block ka, kung ICT ka, o ito yung order block, ito yung par value gap. 'Di ba? So, wala. Hindi mo na kaya yun. Sobrang complicated pa yung mga iba-ibang strategy, no? Like ICT. Ito, napakasimple lang. Yung resistance and break lang meron at saka support and break. Basta nagkaroon siya ng multiple rejection. So, ayun, na-hit na tayo TP. As you can see, 570 yung $200. So, tignan natin to sa daily. Ilang araw to? Daily kasi. Nag-entry tayo. Dito tayo nag-entry 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 days. Can you imagine? 9 days. O sabihin natin 2 weeks. 2 weeks, pumaldo ka ng magkano? 370. Can you imagine? Sobra sa double. 370 in just 2 weeks. Yung profit mo sa 200 na capital. So, ganun lang kasimple, no?
Ganun lang kasimple yung ano, yung strategy na sinishare ko to sa inyo ngayon, 'di ba? Napaka-effective nito. So ayun, tingin tayo dito uli. As you can see, oh, tingnan nyo dito, to BTC. Oh, ito yung swing high. Ito yung swing high, ito yung swing low sa area na to, 'di ba? Yan. Tingnan yung halimbawa nakapag-sell tayo dito sa area na to, nag-sell tayo dito. Tingnan mo anong binalikan dito. Ayan oh. Ito. Kung nakapag-sell ka doon sa supply area, sa area of interest dito, tingnan mo yung target TP, ano? Resistance, resistance, break, support. O, TP. O, tingnan mo. Tapos nag-react siya dyan, di ba? Dyan siya nagre-react. Tapos umakyat siya, tingnan mo, kahit umakyat siya, ano yung inakyatan niya? Nag-react, saan siya nag-react? Ayun, no? Support, support, break, ayan, resistance pa rin yan, no? Yung mga pullback sa lower time frame na yan, o, di ba? Dyan siya nag-react, di ba? So, merong kapag paano mo naman, paano kung isipin mo, baka doon siya paano balik doon, itp mo na siya dyan kasi nga meron na siyang reaction nagkaroon na siyang multiple rejection. So ngayon, dito na naman nag-sell ka. Sana yung TP mo, 'di ba? Ano to? Mitigated na to. Hindi na to. Mitigated. Wag mo nang yan. Dito ka na naman sa next. Yung may mga next pwede rin dito. Yan dito siya nag-react, kita mo. Ayan Kasi marami siyang reaction marami siyang reaction kaya dito yung magiging TP natin, 'di ba? So ngayon, umakyat na naman siya. Tingnan mo saan umakyat. Kahit dito. Dito siya nag-react. Tingnan mo sa kaliwa. Support, nagkaroon ng break dito. Kaya nagdiyan siya nag-react. 'Di ba? Tapos nag-consolidate siya. Tapos umakyat. Dito siya. Saan siya umakyat? Kita nyo? Multiple support yan, yung mga rejection na yan. Tapos nagkaroon ng break dito. So you can see ko, sale, 'di ba? 'Di ba? Sale ka dito, ayan, kumbaga confirmation mo 'yan, key level 'yan o point of interest para sa sale. Target mo, wala na to dito, saan yung next target mo? Ito. Meron, pwede tayo dito, ayan, Pwede target, bakit? Ayan resistance, break, support, may kunting ayan, Pwede diyan tayo TP, pero mas dito siya nag-TP 'yan. Sabihin natin diyan na lang. As you can see, TP ka dyan. Dito ka nag-sell noon, di ba? Ito. Dito yung market. Alam mo na, rejection dito. Tapos nag-rejection rin dito sa key level or point of interest or area of interest. Yan, sell ka. TP ka dito. Yan, di ba nag-react? Ayan, resistance din yan. Kung yung natin, resistance, resistance, break. As you can see, TP ka dyan. Tapos ngayon, nag-react na naman siya. Pag react niya, pwede kang mag-buy nasa iyo. 'Di ba yung rules natin is trend is your friend. So sell lang tayo hanggang doon sa swing low or demand area. Sell lang tayo. Kapag ma-identify naman natin kung hindi siya aabot doon So ngayon, nag-react siya dito. Tingnan mo, nag-react siya dito. Bakit siya nag-react? Diba dito yun Ayan. Pwede rin dito. Yan, multiple support. Pero hindi na siya umabot. Diyan siya nag-react. Anong gagawin natin ngayon? Kaya sell nga yung hanap natin. Dito naman nag-reject siya. Ayan, reject. Dito, merong market shift dito, change of character. Ito yung rejection. Entry ka dito kahit hindi ka nakapag-entry dito. Pero sa lower time frame nito, kung titignan natin yan, mga dito, around dito, pwede tayo mag-entry sa 5 minutes niya, Yan, sana yun. So, dito yun, ito yun. Pwede ka makapag-entry nito, as you can see. Kasi merong, ayan, yan, makita mo dito sa 5 minutes, merong rejection sa key level na yan. Tapos ayan, change of character or market shift dito. So dito, entry ka na dito kapag na-break na yung may change of character na siya o market shift or na-break yung support. At nasa key level siya, di ba? Sa key level natin mag-entry ng sell. Diyan ka nag-entry. Tapos ayun, yun na yung pinaka-TP mo doon sa yun, pinaka-TP. Kasi intraday nga, di ba? Pinaka-TP. Itong line na yan. Balik tayo sa 1 hour. Sana yun. So, ito yun, di ba? Ito yun. Pinaka-TP mo doon, ito na. You can see. Bakit? Ayan, Bakit yan yung TP mo? Kita nyo? Di ba sabi ko? Ayan, resistance. Nagkaroon ng break at gumawa siya ng support. Di ba?
Ayan, ito yung resistance, oh. Ayan, oh. Nagkaroon siya ng break dito. Kaya yan yung magiging TP mo. Oh, tugma siya, pero ito pa rin yung swing low. 'Di ba? Ang laki na ano mo. Tapos ngayon, no, nag-react siya naman siya diyan. O react siya. Ayan, may market shift diyan, no. Pwede ka mag-buy, o 'di ba? Pero hindi ko nga recommend yung mag against ka sa tawag nito sa trend, sa bias ng trend ng market. Sell nga lang tayo para ano, maiwasan nating ano, no, hindi tayo mabawian ng market. Imbes profit na tayo, pwede lang tayo ma-break even. Kita mo, bumalik siya dito. Bumalik siya. Ano yung binalikan niya dito? Ayun, support, nagkaroon ng break dito. So you can see? Oh, 'di ba? Oh, 'di ba? Support, nagkaroon ng break. So ngayon dito na marami na makikita mo kapag multiple rejection na, yan, multiple rejection. Yan dito, ayan, ang dami na rejection kaya tapos yung trend line, ayan, mayroon tayong ano resistance trend line, ayan. Resistance trend line. Oh, na-break na siya kaya yung demand area natin, yan, nag ano siya, oh, swing low. Nagkaroon siya ng multiple reaction o multiple rejection. So, yan dito, ayan, dito sa lower time frame pwede tayo mag-entry dyan. You can see, pwede ka mag-entry dyan. Yan, merong market shift siya. Ayan, so you can see, dito siya na-break sa rin sa trend line, pero dito pa lang wala na, nakapag-entry ka na dito, around dito, kasi ito yung market shift dito or change of character sa area na to, confirmation. Or dito rin, oh, ayan, itong pinaka, marami na siyang sa left side, marami na siyang strong rejection sa area, 'di ba, reaction. Tapos ito yung pinaka ano niya, oh, strong rejection, tapos ito pa. Tapos yan, market shift siya dito. Tapos kung i-plot mo yan, yung balik niya, yan, pin bar, diyan ka na entry, no. Dito ka na nakapag-entry. Oh, tapos yan, lumipad. So ngayon, tingnan na naman natin yan. 'Di ba, lumipad 'yon, 'di ba ito? Oh, saan yung merong may mga area of target na naman? Oh, ito, 'di ba? So, bakit dito ako nag-area of target? Ayan, pwede area of target yan. Kasi merong previous support, support break, at lagi resistance. O, TP1 ka dyan. So, next TP mo, ito. Ayan, support, break, resistance. O, TP2. 'Di ba? Kita nyo? O, kaso sa TP2 ka lang, nag-reaction na siya. Nag-react na siya. Ayan, nag-react siya. O ngayon, pwede ka pa ring sale, no? O, sale ka. Ayan, nagkaroon ng market shift, 'di ba? Change of character. Tingnan mo yung binalikan niya, yan, nag-react siya diyan, ayun. Bakit resistance nagkaroon ng break? O, 'di ba? So next naman ano siya, nag-react siya. Tapos ayan, yung minsan ano tayo ng trend line, no? 'Yun. So yung uptrend trend line yun na break, na confirmation para entry tayo. Saan yung next na, yun, bakit dito ka mag-TP, ano, resistance break, di ba? So malamang ito ngayon, kita mo, nag-react siya diyan. Tapos umakyat naman siya. Saan siya nag-react? Ayan, merong support break, di ba? Ngayon, nag-react siya diyan. Bababa, saan yung next niyan? Malamang ito yung next kasi ito yung merong support dito, nagkaroon ng resistance at break dito. So malamang dito yan pupunta, no? Kung hindi yan, kung ano niya, hindi siya mag-reject diyan, dito yan sa next, yan, resistance break, dito yan next, no? So ganun lang, no? So ayun, hoping na naintindihan niyo kung gusto niyo mapatunayan tong ano na to, yung sinishare ko na to na strategy sa inyo para lagi na rin kayong pumaldo. So mag-backtest lang kayo, no? Dito kayo mag-backtest, no? Ayan, sa Traders Casa. Diyan kayo mag-backtest, no? Para mapatunayan nyo yan. So, kahit anong currency, no? Kahit sa gold, ayan, makita nyo sa gold. Ganyan yung ano ko. Kita nyo? Dito siya nag-react ng gold. Bakit? Ayan, no? Support. Resistance. Sabi niya, SBR. Support, break, become resistance. Ganyan yan. Diba? So, ganun din dito. Kita mo, nung ano dito. Diba? Nag-react siya dito. Kasi ayan, dito siya nag-react,
So, sa lower time frame yan, nasa 1 hour kasi lower time frame, mga 15 minutes, maraming support tayo makita dyan na nagkaroon ng resistance, ay na-break tapos nagkaroon ng resistance. Yung mga weak ng candle na yan, resistance na yan, dito siya nagkaroon ng break. Tapos yan, nag-react siya dyan, yan, pwede kang mag-sell dyan sa lower time frame, 5 minutes, meron siyang market shift din dyan or change of character. So, TP mo, yan, punta ka lagi sa 1 hour time frame kasi dito ka maghanap ng area of target. So, ito yung pinaka-target ko ito kasi meron siyang resistance dito, tapos dito siya nag-break, tapos nag-support. Diyan ka TP uli, no? Kaya doon ka siyempre doon ka nag-entry. So, halimbawa, hindi ka, siyempre dito, TP ka na bumalik siya doon, no? So, kung tignan mo, bakit siya bumalik dyan, yan, meron din yan sa lower time frame yan. Itong area na to, meron yan sa lower time frame na support. Ayan, yan, yung binalikan niya dyan, meron yan. Tignan natin na, kulayan natin ng iba yan. So, tignan natin sa 5 minutes ha. Sana yun. Kita nyo? Dito siya bumalik. Tignan nyo. Anong meron doon? Ayun, support yan. Kita naman support. Break. Itong candle na yan, bearish engulfing candle. Tapos, nagkaroon siya ng reaction, retest. Kaya dyan siya bumalik, di ba? Di ba? Nag-retest siya dyan. Pero since naman tayo, yun. So, yun yung common binabalikan ng market, no? So, I'm hoping mga ka-traders, no, nakuha nyo to at pumaldo na kayo. Wala nang ibang strategy na na-discover ko talaga na sobrang dali, simplified na talaga siya. Yan lang usually binabalikan ng market. Promise. Yan talaga, yan. Naka-plot yan, kita mo. Kita mo ano nangyari sa BTC. As you can see, yung mga nilagyan ko ng mga circle. Di ba? Katulad dito, merong multiple support diyan. Diyan siya nag-react, no? Ayan, diyan siya nag-react kasi multiple support yan, no? Ayan, no? Ayun, no? Multiple support, nagkaroon ng break kaya gumawa siya. So, SBR, support, break, become resistance. Di ba? So, kung dito, yan, yung area of target natin. Kung nag-sell tayo, area of target, yung resistance, break, become support. Ganyan yan siya. So, same rin dito, resistance, break, become support din yan. So, meron rin dito. Yan, kaya kinonsider ko yan. Kaya yan, merong support, tapos resistance, break, same pa rin, resistance, break, become support. Mag-react yung market dyan dahil dyan. So, I'm hoping mga ka-traders is pumaldo na kayo, no? Paulit-ulit yung ginagawa ng market. So, alam nyo na, mag-start kayo mag-analyze sa higher time frame. So, kung maliit yung capital nyo, is intraday kayo para mas maliit yung i-raise nyo, malaki yung reward. So, that's it. I hope nakatulong to sa inyo. I hope maging profitable na kayo. Good luck.